ABS-CBN News. Ang mas pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Ang pag-akyat ng bundok ang isa sa mga outdoor adventure na kinahihiligan ng mga kabataan. Bukod sa magandang tanawin ang makikita mo, may pagmamalaki pang karanasan ang masabing narating mo ang tuktok nito. Isa ang bundok ng Pico del Oro sa mga madalas akyatin ng grupo ni Rainier. Ngunit sa kanilang huling pag-akyat, isang trahedya ang naganap matapos nilang marating ang tuktok ng bundok. Ces Orenia Drilon, I Survive. Kaya ka, bro. Wow! Oo nga, ligo muna tayo bago tayo Ito ang bundok ng Pico del Oro. Nakuha ang pangalan nito dahil sa hugis tuka ng loro ang anyo nito. Mula sa Maynila, 2 oras at kalahati lamang ang biyahe papuntang Ternate, Cavite, kung saan matatagpuan ang bundok na ito. May taas lamang na 664 meters above sea level, kaya angkop para sa mga baguhan na gustong makaranas mamundok. Ano ba yung gusto mo doon sa Mount Pico del Oro? Yung scene nung beak, napakaganda. Kasi isa siyang parang tower ng bato na siguro equivalent sa 3 or 4 story building. Ganun siya kataas. Napakaganda niyang tingnan sa malayo. And then, ang sarap ng feeling kapag inakyat mo siya. Mahirap bang akyatin? Gano'ng katagal aabutin? Madali lang. From the base camp, akyat ka sa tuktok ng bundok. So, all in all, nandun ka sa peak ng beak na yon within 20 minutes. Nature lover na mula sa pagkabata si Rainier. Impluwensya daw ito sa kanya ng kinalakihang bayan ng Tindoy sa isla ng Batangas. Edad 22 nang magsimula siyang mahilig sa pag-akyat ng mga bundok. Isa ang Mount Pico del Oro sa binabalik-balikan niya. Kompleto na ba tayo? Tama, maganda yung panahon niya. Dalawa na lang hinihintay natin. Oh, buti nga kasama kami. Oo naman. Talaga, paborito ko yata akyatin itong Pico del Oro. Wow! Sumakay ka ng barko eh. Siyempre pa sakay ko, kaya go na tayo. Seaman po ako. Over a year pa lang na seaman. Kasi before I used to work as electronics and communications engineer. Ano yung barkong yun? Tanker. Oil tanker. Yeah, oil tankers. Nag-cater kami ng mga fuel talaga. Yeah. Enjoy ka naman sa Yeah. trabaho. Nag-enjoy naman ako. Kasi ang pinakamaganda rito sa pagiging seaman, magbabakasyon ka and then kahit kailan ka bumalik. Mag-enjoy kayo doon, pare. Alam nyo ba? Yung Pico del Oro overlooking, pare. Binata pa si Rainier sa edad na 33. Kaya naman, kalimitan sa kanyang libreng oras ay ginugugol niya sa pagpanhik ng bundok kapag bumababa sa barko. Yung hiking sa akin pag wala, parang nananamlay ako. In fact, there was even a point na within 1 month, every weekend talaga nasa bundok ako. Doon ako nagre-recharge. Itong Mount Pico del Oro, bakit mo paborito? Sabi mo ilang beses mo na itong inaakyat. Mga ilang beses na ba? Siguro more than 10 times. Kasama malapit. siya, yeah, I malapit. guess, oo. Oo, like Madali. yung Mount Makulot, madali ding puntahan. Mount Makiling, medyo hindi masyado madali, pero pinupunta-puntahan din. Lahat sila. So, nandito tayo sa Luzon, sila yung mga parang mag-isip ka lang na, ay gusto ko mamundok. Sila yung madali puntahan. Hindi na nila kinailangan pa ng guide dahil sa dalas na nilang pag-akyat sa Pico del Oro.
At para sa mga baguhan na mountaineers, may mga signboards na inilagay ang ahensya ng DENR para ituro kung saan ang daan papunta sa paanan ng bundok. Constantly, chine-check namin yung weather. Kasi mahalaga yan eh. In fact, nag-tweet pa ako kay Kuya Kim. Kuya Kim, okay ba yung weather namin this coming weekend? Kasi may hike kami sa Pico de Loro. And that was the time na nagkaroon ng bagyong Juan. Medyo kabado kami sa weather that time. Kasi nga, baka malakas na malakas ang ulan. Although talagang inaabot kami ng ulan sa taas, wag yung masyadong malakas or bagyo. Maayos at nagkakasiyahan pa ang grupo ni Rainer habang tinatahak ang daan patungo sa paanan ng bundok. Unti-unti na ring nawawala sa kanilang pandinig ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada. Wala pang isang oras, nakarating sila sa isang tindahan, ang unang base camp at pahingahan ng mga mountaineers. Base 1. Guys, pwede mo na magpahinga. Oh, girls, pwede mo na kayong makiwiwi. Oo nga, bibili nila ng biskuit. At Ilang oras ba tayo, guys? Bilang isang veterano sa pag-akyat ng bundok, isa siya sa naging sweeper ng grupo. Ibig sabihin, nasa hulihan ang pwesto ni Rainier para alalayan ang mga kasamahang baguhan at nahuhuli sa paglakad. Ilan kayong magkakasama? 16. Yeah, 6 girls. Tapos 10 kami mga lalaki doon. Since may kasama kami neophyte, medyo mabagal yung pacing. That very moment, walang kaba, walang, alam mo yung parang premonition na wala talaga. So kumakanta-kanta pa kami, ang lalakas pa nga ng boses namin. At that time, kantahan lang kami ng kanta. So, masaya kami. Tapos nagpahinga kami sa last stop. Ang Mount Pico de Loro ay parte ng protected forest area ng Ternate, Cavite. Kaya hindi problema ang init ng araw sa pag-akyat sa bundok dahil sa malilim ang mayayabong na puno sa kagubatan. Mga isa't kalahating oras pa, doon na tayo sa location sa peak. Camp base 2. Kain muna tayong lunch. Sige. So paano guys? Kanya-kanya muna tayong pwesto. Sa saya ng grupo ni Rainier, kitang-kita na di pa nila batid ang trahedyang paparating sa kanila. Baguio tourism spot. Burnham Park. Nag-holding hands tayo nun, di ba? Panahon ko to! 9:45 a.m. Nahiram naman ng boses.